Minsan lang sa isang taon ipagdiwang ang Pasko. Kaya naman marami sa atin sinisiguradong espesyal ang handang ihahain para sa okasyong ito. At ang star sa hapag, lechon. Andito ako ngayon sa Carcar City sa Cebu. Sabi nila, isa ito sa mga matandang bayan na naglelechon at sobrang sarap ng lechon nila. In fact, dito sa kanilang public market, maniniwala ba kayo, merong lechon section? Saan ka man lumingon, talagang nakatatakang pagmasdan ang hile-hilerang lechon. Crunchy and crispy. Masarap. Sinasabing ang pamilya Hendraule raw ang unang nagbenta ng lechon sa Carcar noong 1980s. Mas sumigla pa ang negosyo ng mag-asawang Jacinto at Maria sa tulong ng kanilang 9 na anak. At sa paglipas ng mga taon, bawat anak nagbukas na rin ng kani-kanilang lechonan. Isa sa 9 na anak na ito, si Aling Lita. Si Nanay Lita ang isa daw sa pinakamatagal ng lechonera dito sa Carcar. Magkano po to? 500 ang kilo. Ang kagandahan dito sa Carcar, yung kanilang lechon pwedeng bilhin ng tingi-tingi. Tikman mo, ma'am. Libre? Libre. Libre! Thank you. Ito lahat pwede? Wow! Tikman natin. Meron silang special sauce. Sabi nila yun daw yung pinaka-espesyal dito sa Carcar Cebu. Yung kanilang lechon ay may kasamang sabaw. Ang lutong! At ang sarap ng sauce. Konti lang yung taba niya. Napaka-crunchy ng balat, napaka-malasa, pero nakakapagpadagdag pa ng lasa itong special sauce nila. Saan kaya gawa itong sauce na ito? Pagkatapos nating matikman ang masasarap na lechon ng Carcar doon sa palengke, eto, nag-research ako ng konti. Nandito ako ngayon sa lugar ng Lita and Joel Lechon. Hi, Kuya! Ano po, ma'am? Kumusta po, Kuya Ken-Ken? Okay lang po. Wow! So ito, gagawin pala natin yung lechon. Opo. So, yung Carcar Cebu lamang ang naglalagay ng ganitong klaseng herb or pasyotes ang kung tawagin sa loob ng kanilang lechon. Di ba, karaniwan ang alam natin, tanglad yung nilalagay. Sila pasyotes. Ba? Kakaiba. Hindi na hiwa-hiwain. Ilagay lang talaga isang ganyan lang, bungkos. O, ganyan. Okay. Okay, tapos, bawang tsaka sibuyas ilagay sa loob to. Ito na ang pasyotes. Sa English, ang tawag dito sa pasyotes ay skunkweed. Medyo mabango siya na kind of herb. Ito na yung sangkaterbang asin. Ilagay lang sa loob talaga lahat. Kapag nailagay na ang pampabango at pampalasa, tatahiin na ang tiyan ng baboy. Pero bago ito tuluyang isara, lalagyan pa ito ng condensed milk, lime soft drink, at pineapple juice. Yun pala ang sikreto ng lechon Carcar. May gatas, may pineapple juice, at saka may soft drinks dun sa loob. Parang may dessert din, ano? Para mas maging maganda ang kulay ng balat ng baboy, papahiran ito ng toyo. Tapos mamaya habang iniihaw, papahiran pa natin ito ng papahiran para mas lumasa pa. Dadalhin na natin siya sa ihawan. Mabigat ba to? Oh! Kaya to. Ganito ba, kuya? Tama ba itong ginagawa ko? Saan ko dadalhin? Teka, kuya. Workout!
Ayun! Hi, Carl! Hello po, ma'am. Si Carl ay... Pangatlong anak ng may-ari po. Oo, so second generation ka na ng, Ah, ng Joel and Jen. Lita Lechon. So 1 hour itong iluluto. More than 1 hour, ma'am. More than 1 Wow. hour. Tapos kailangan continuous na Continuous ikot lang po. Pero yung kar-kar, di ba minsan may kasama siyang parang sabaw, parang sauce yun? Oh, yun, ma'am. Bali, yung sauce natin makikita, ma'am, kapag luto na siya, ma'am. Kukunin natin yung laman yan. Yun ang isasarsa natin. Oh. Anong ginagawa mo? Tinutusok-tusok? Dito yung tusok ko, ma'am, para hindi sasabog yung balat. Ah, ganun pala yun. So, titingnan lang. Kailangan, ako ang dito, naghahanap ng mga lumulobo. Uy, may lumalabas na. Yan, na yan, ma'am. Yung mantika niya, o oil niya. Lumalabas na yung sa niya, sa may tiyan niya. Mm. Ay, teka. Yan. Bilis mo, ma'am. Yan. Okay. Ganyan? Yan, oh, yan, ma'am. Yan. Ina. Siyempre, sinubukan ko na rin ang paglilitsyon. Kailangan ikot na buong ikot na gano'n. Pwede din, ma'am. Tapos hindi pwedeng tumigil, ano? Hindi din, ma'am. Kasi sunog ang labas. Tunog ang labas. Imagine, mahigit 1 oras mo itong gagawin. Talagang medyo may matinding workout to, ah. Tapos on top of that, kailangan matalas din yung mata mo kasi kapag may nasusunog, kailangan pahiran ng mantika. Tapos kapag may lumulobo, kailangan tusukin. Tusukin. Matapos ang ilang oras na paghihintay, ready to serve na ang karkar lechon. Kapag kumain ka dito sa Karkar, hindi kumpleto ang iyong Karkar lechon experience kung hindi ka magkakamay. Siyempre may iba na nagpa-plastic pa sila na gloves, pero ay, dead man na! Kasi mas masarap kapag talagang nagkakamay ka. At ang lalong nagpapasarap sa lechon karkar, ang sauce nito na gawa sa mismong katas ng lechon. Sa sauce ng ganyan. Hoy! Lamig kaayo! Ang harap! Tikman natin yung balat. Sobrang crunchy. Ang lambot-lambot ng lechon. It's not dry at all. Ito yung perfect combination, yung malambot yung laman, tapos sobrang, naririnig nyo? Crispy yung balat. Panalong-panalo. Lalong sasarap ang inyong Pasko. Isa sa mga signature meat dish ng Kabisayaan ng humba. Pero kaya pa raw itong i-level up gamit ang lechon karkar. Mas gaganahan ka sa Noche Buena kapag inihain ang lechong humba. Una munang igigisa ang sibuyas at bawang. Bakit naisip ninyo na lechon ang ilagay doon sa humba instead of yung karaniwang baboy? Ma'am, kasi yung lechon is luto na at saka may lasa na, ma'am. May timpla na siya. Oo. Pati yung balat. Oo. Yung humba, actually, it originated from China. Merong dish yung mga Chinese na kung tawagin hongma o kaya hongba. Hokkien yon. At alam naman natin na itong Cebu talaga noong unang panahon pa lang talagang parang trading hub ito eh. So maraming nagpupunta dito na iba't ibang mga lahi, pati mga Chinese. So talagang na-imbibe nila itong recipe na ito na humba. At sumikat rin talaga sa Visayas itong humba kasi maraming sugarcane plantations dito sa Visayas. Lalagyan din ito ng pineapple juice, toyo at lime soda. Titimplahan ng asin at saka hahaluin. Sunod na idadagdag ang black beans o tausi. Lalagyan din ito ng banana blossoms. Wow! Lagyan na natin ng asukar. Ano po Kaunti. yan? Sabaw ng lechon. Sabaw ng lechon. Ano kaya? Luto na yan? Luto na, ma'am. Ito. Yan! Wow!
Ihanda na ang kanin, pwede nang tikman ang humba lechon. Wow. Siyempre, ang lambot. Kasi ang lambot-lambot talaga ng lechon. Hindi siya kasing tamis nung nakasanayan kong humba. Mas lasa siyang paksiw, pero ibang klase kasi talaga yung lambot ng lechon at saka malasa talaga yung lechon. Siguro kung ako magluluto nito, dadagdagan ko pang konting sugar para mas matamis pa siya. Kasi mahilig ako sa matamis na humba. Pero okay siya. Yeah. Masarap sa kanin. Extra special talaga ang Noche Buena kapag present sa hapag ang ham at lechon. Kaya naman naisipan ng tindahang ito na pagsamahin ang dalawa. Ang tawag nila rito, ham lechon. Yung ham lechon, yung loob niya is as soft as ham, tapos yung labas niya is as crispy as yung ng lechon. Simple lang naman daw ang paraan nila para ihanda ito. Ima-marinate ang pork slab sa loob ng 48 hours. So itong pork slab po natin ay may saktong taba at laman para ma-achieve po natin yung crispiness po ng lechon at yung juiciness ng isang ham. Saka ito isasalang sa baga o ililitsyon sa loob ng 3 oras. Kapag natiyak na nating luto na ang loob ng pork slab at naging crispy na ang balat nito, talaga namang twice as good sa itsura at lasa itong ham lechon. Mga unta! Uy, malambot siya, It's very, very tender. Pero hindi siya yung klase ng hamon na parang Chinese ham na medyo manamis-namis yung flavor. Ito, mas nangingibabaw yung maalat.